While among the functions and the responsibilities of the Senate is to act as an impeachment court, the primary mandate is to legislate, to craft and deliberate and pass laws that promote the general welfare of our people. Pangunahing mandato ng Senado ang paggawa ng batas. Ito ang binigyan diin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos magbago ang schedule ng impeachment proceedings sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagpapaliban ni Senate President Francis Chis Escudero ng pagbasa ng Articles of Impeachment sa June 11 na naunang itinakda sana sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, June 2. Hudyat ng pagsisimula ng impeachment proceeding sa Senado ang pagbabasa ng Articles of Impeachment na susundan naman ang pagkukonvene o pagtitipon ng mga senador bilang impeachment court. Ayon kay Senador Escudero, kailangang unahin ang pagpapasa ng parehong kapulungan ng Kongreso ng priority measures bago ang sine die adjournment ng Kongreso sa June 14. Suportado ni Senador Estrada ang desisyong ito ni Senate President Escudero. And the passage of the priority bills should take precedence as asserted by our Senate President Chis Escudero, as the CDD adjournment marks the official end of our regular session. And alinsunod din ito sa napagkasundoan sa LEDAC meeting na binubuo ng executive, ng legislative, kasama na rin yung House of Representatives at Senate. Sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na dumalo din siya sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon kung saan nag-usap ang mga lider ng Kongreso kasama si President Ferdinand Marcos Jr. Aniya, kailangan tutukan ng Senado ang 12 panukalang batas sa loob ng nalalabing-6 na araw. Kailangan din anya na isagawa ng ilang komite ang Bicameral Conference Committee hearings at iba pang pagdinig. Dahil dito, payag si Gatchalian na ilaan ng Senado ang susunod na 2 linggo para tapusin ang natitirang bills at iba pang legislative priorities bago ito magpalit bilang impeachment court. Sang-ayon din si Senador Amy Marcos na dapat unahin ang mga naturang priority measure. Aniya, makatutulong ito sa bayan at hindi ang impeachment na pamumulitika lamang. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes, plano naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na formal na hilingin ang impormasyon kay Senate President Francis Chis Escudero kung bakit binago ang impeachment calendar na siya rin mismo ang nag-issue ilang buwan lang ang nakalilipas. Ngunit para kay Senador Coco Pimentel, hindi pa rin tama na ipagpaliban ng impeachment. Una sa lahat ano nga ako, February ang position ko nga. Noong February, pwede na nga dapat i-start yung i-convene yung impeachment court So, nasunod na nga yung impeachment calendar ni SP, linagay niya June 2 So, nasunod na actually, pero tapos hindi rin pala masusunod. So, masyado ng yan, sa tingin ko, hindi na yan in the spirit of forthwith, the trial shall forthwith proceed. Ipinunto ni Pimentel ang isang probisyon sa impeachment rules na kapag magkasabay ang legislative at impeachment matters, dapat magbigay daan ang legislative agenda para sa pagsasagawa ng impeachment proceedings. Pinapare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Binigyan din ni Pimentel na nabanggit lang ni Escudero ang pagpapaliban ng impeachment bago simula ng LEDAC meeting. Gayunman, mahalaga na suportado rin anya ng mayorya ang desisyon ng Senate leader kaugnay ng pagbabago sa impeachment calendar. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.